Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayong muli sa isang umagang puno po ng pag-asa. At dalangin ko na sa umagang ito ay tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome po sa 11:43 DZMR para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Ako po muli si Dr. Jennifer Gatiwan C., your program host at kasama po ng Philippine Pediatric Society Northeast Luzon Chapter. Samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras at pag-usapan natin ang isang napapanahong usapin. Kahapon po, June 14, ay atin pong nire-recognize ang mga blood donors sa paggunita po ng World Blood Donor Day 2024. Isa po itong global celebration. So hindi lang po sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo na nangyayari taon-taon tuwing June 14. Isa po itong special occasion na sabi natin kanina bilang pagpapasalamat sa mga voluntary blood donors sa buong mundo sa kanilang pagbibigay po ng dugo na nagdadagdag, no? Nagtatawid sa buhay ng mga karamihan, no? Sa mga taong nangangailangan ng dugo. So yung pong date na June 14, ito po ay napili to commemorate the birthday of Karl Landsteiner. Siya po ay Nobel Prize laureate dahil na-discover po niya yung blood types, no? Yung the grouping of the different blood types, the blood type A, B, AB, tsaka O. Si Dr. Karl Landsteiner, siya po yun. And coinciding po na tuwing ganitong panahon din po kasi, during this mga tag-ulan, no? Ito din po yung mga panahon na medyo bumababa po ang mga supply ng dugo. So, maganda rin na sa tuwing ganitong panahon at tag-ulan at may mga dengue-dengue, yun po ang ating pag-uusapan, no? Hindi lang po blood donor, even dengue. Itong annual observance po ng blood donation will promote access for everyone. At sa taong ito po ay we recognize the blood donors in its 20th year. Ayun. So, 20 years na po tayo nagse-celebrate na every year po nang we recognize those blood donor. And isa po tong opportunity, no, na mabigyan din ulit tayo ng kaalaman tungkol po sa blood donation. Dahil sabi nga natin, no, it's very vital, no, na magkaroon tayo ng culture of voluntary blood donation. Ayan. So let's talk about blood. Okay? Ano nga po ba kasi, bakit nga po importante ang dugo? Ayan. So alam niyo po ba na ang blood is kailangan po to sa pag-transport o ibig sabihin pag-deliver ng oxygen, ng mga nutrisyon sa ating katawan at sila rin po yung transport mechanism sa pag-dispose ng ating waste product sa ating urine or even our feces sa ating dumi, no? Sa kanila din po idinadaan ng mga hormones na kailangan sa ating buong katawan to keep us alive and functioning. So, pag sinabi talagang the lifeblood, okay, so kailangan talaga etong dugo. The many importance of function din po ng dugo, it regulates our body temperature, okay, and helps fight infections sa pamamagitan po ng ating white blood cells, which is part of the immune system. And blood donations, sabi natin kanina, are vital for saving lives. Pag meron pong mga aksidente na nangyari at nagdudugo, o mga surgery, yung pong mga nanganganak at bigla pong nangailangan ng dugo ang mga isang ina, no, sa kanyang panganganak, at sa mga sakit po tulad ng dengue, hemophilia, yan po yung mga sakit na from time to time ay nangangailangan nila ng blood transfusion. Speaking of pangangailangan ng blood transfusion, alam niyo po ba na every 2 seconds daw po sa buong mundo ay meron isang taong nangangailangan ng dugo. So ganun po ka-vital etong blood transfusion. And there is no substitute for human blood. No matter how advanced our technology is right now,
na meron nga pong mga parang panandali ang lunas na pwede nating ibigay to increase the volume ng fluid sa katawan ng tao na dinadaan po sa swero. Pero ang dugo po ay hindi po kayang i-manufacture. Wala pong pabrika ng dugo. Okay? So, na pwede nating bilhin. We can only donate para po sa isang taong nangangailangan. So, from one life source to another person, to another life. At between male and female, mas madami daw pong kababaihan ang nangangailangan ng blood transfusions. Very close, 53% for female and around 47% for male. Dahil nga po sa mga kababaihan, siguro dahil partly sa panganganak, no? Ayan, and we have this monthly menstruation. Ayan. And 1 unit of blood, no? Isang unit lang daw po ng dugo na ating mai-donate ay pwede po itong ma-separate for different blood components depende po sa pangangailangan ng isang taong nangangailangan ng transfusion. Kung kailangan lang niya ng platelet, pwedeng yung platelet lang ang ibigay. Kung kailangan niya ng plasma, yung plasma. At kung red blood cells lang, yung pulang parte ng dugo, pwede po yun. Kasi pwede pong ma-separate, mapaghiwa-hiwalay sa isang unit po ng dugo na pwede nating i-donate. And sa isang taong magdo-donate ng dugo, no, actually, na-mention na natin to in previous years, there are around 10 to 15 tests na gagawin sa isang tao before talaga ma-approve na pwedeng i-donate ang kanyang dugo. So, pwede kang magkaroon ng libreng check-up, no? Just for even donating your blood. And out of majority of the test na dadaanan po ng isang tao is to test if there are some infectious diseases na nakakahawa na kung saan na pag meron kang nag-positive maski isa doon, hindi ka pwedeng mag-donate ng iyong dugo. So, alam niyo po ba that an adult human has about 5 liters, a little over 1 gallon of blood? Ayan. And every day, our body makes and destroys millions of red blood cells. So, gumagawa ng bago at naglalabas ng luma. Ayan. And the fastest a blood can travel in our body is around 20 to 60 seconds. So sa loob daw po ng isang minuto, nakabiyahe na ang isang blood cell sa ating katawan. So ganun siya kabilis, no? Parang sonic speed kasi kailangan niyang magtrabaho tuloy-tuloy yan. Okay? And nasabi natin kanina, there are different blood types na nadiskubre nga po. And the most common blood type is type O positive. Kailangan dahil sila ang universal donor, no? Sila yung magbibigay. So, napakabuti nga talaga ng Panginoon. Yun ang pinakamadami. At ang pinakakonti daw ay yung AB negative. Ilan-ilan lang daw po ang mga taong may AB negative. Dahil ito naman ay ang recipient. Okay? So, mas konti yung tagatanggap, mas madami yung tagabigay. So, ganun din sana tayo, no? We have the culture of giving than receiving. Okay? So, speaking of giving, sino daw po yung mga taong pwedeng magbigay ng dugo? Okay? So, most people can give blood if they are in good health. Okay? So, ito po yung mga basic requirements that one needs to fulfill in order to become a blood donor. So, you are around 18 to 65 years old. So, ibig sabihin yun, adult. Yung iba naman po, lower, pwedeng 16 to 17 years old. Eligible na din sila. Okay? In some other countries, regular donors over the age of 65 may still be accepted upon the discretion of the doctor. Kung healthy ka nga naman at 70, pwede. But mostly, it's around 60 to 65 years old. Ang timbang mo daw is at least 50 kilos or more or less isang kaban. Pero pwedeng it can go as low as 45 kilos. Ayan. Kung kaya din naman ng isang ano. To date around 350 ml of blood. At sinabi natin, you must be in good health at the time that you are donating. So, ibig sabihin, wala kang trangkaso, no? Wala kang ibang infection dahil itetest ka yan for infection. Kung ang kinoconsider mo, ikaw ay nagpa-tattoo o nagpa-body pierce,
Pero kung ito ay more than 6 months naman na daw from the time of procedure, and if you are healthy, pwede kang mag-donate. If yung body piercing method ay ni-perform sa'yo by a registered health professional at wala naman daw inflammation reaction, you can donate blood even after 12 hours na ikaw ay nagkaroon ng body piercing procedure. If you have visited your dentist for a minor procedure naman daw, pwedeng around 1 day. Ayan, pwede ka nang mag-donate. Or for major procedure after 1 month, pwede kang mag-donate. Okay? So you must not donate blood if you do not meet the minimum hemoglobin level concentration. So meron din daw chine-check yan. So bago ka nila payagan ay may mga blood tests. So if you think you're healthy and everything, you still undergo blood test. So may mga checklist daw po yan. Okay? So if you are a person din daw na nag-travel to mosquito-borne places, na endemic doon ng malaria, dengue. Okay, so pwedeng i-defer ka din muna. Baka mamaya kasi nahawa ka at dala mo yung virus sa iyong katawan, ay pwede ka pang magkalat ng sakit. Okay? Other indications na hindi ka pwedeng magbigay ng dugo if you have engaged in what you call at-risk sexual activity in the past 12 months. So, dito natin makikita no, na even in blood donation, ang gusto ng Panginoon, we are pure. Okay? Dahil if we are contaminated, ang dugo natin ay na-contaminate, ayan, with any infectious disease, for those people who are at risk due to their sexual activity, pwedeng hindi ka rin pala mag-donate ng dugo. Okay? Lalo na if you're tested with positive with HIV, talagang hindi ka pwede. And if you use yung tinatawag nating recreational drugs, hindi ka din pwedeng magbigay ng dugo. Okay? For a pregnant and breastfeeding woman, pwede po ba ako mag-donate ng dugo? Nasabi natin, no, mostly sila nga ang nangangailangan ng dugo. So it is not advisable to donate blood while you are breastfeeding. Okay? And if you're pregnant, no, hindi ka rin pwedeng mag-donate ng dugo dahil we anticipate that you will give birth, no? And with with birth, maglulus ka pa nga ng dugo. So, after mo namang manganak at na-win off mo na yung iyong anak, ibig sabihin hindi ka na nagre-breastfeed, no? You should wait at least 3 months, no? That you have significantly weaned. Ibig sabihin, hindi na talaga siya nagdedede sa'yo. That's the only time na pwede kang mag-donate ng dugo. Kasi you need as much volume as much para sa iyong baby. So, unahin mo muna yung sarili mong anak bago ang iba. Ayan, ang iyong katawan. So, speaking of blood transfusion, bakit natin nabigyan din ng pansin yan? Etong buwan din po kasi ng June is also Dengue Awareness Month. So, of course, ang goal natin is to raise awareness, kaalaman, at ma-implement po yung prevention and control program for dengue through collaborative efforts and community engagement. Ayan. So, kami pong mga pediatricians, with the help of Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines, naglabas po kami ng tinatawag na 5S paigtingin para po maiwasan ang sakit na dengue. So ano nga po ba ang dengue? Okay? So marami na po talagang nakarinig pero bigyan lang po natin muli ng uh, uh, short briefing again. So ang dengue isa po itong virus, viral infection tulad din po ng COVID virus na sabi natin maraming klaseng infection. May bacteria, may virus, may fungal. Ang dengue po ay isang uri ng viral infection na pwedeng makuha ng isang tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok. At kalahati po sa populasyon ng buong mundo are at risk of dengue. Ayan. So, hindi lang sa Pilipinas may dengue. Okay? It's worldwide, but majority is found in tropical and subtropical climates tulad po ng ating bansa. At madalas ay nasa urban places na kung saan wala na talaga silang pamamahayan. Okay? So, kumbaga inagaw kasi natin yung lugar nila eh. So,
Kumbaga, kasambahay natin sila, kasama. So we are at risk for those living in urban areas. While many dengue infections are asymptomatic dahil pwedeng kaya pa rin naman ng iyong immune system, pwede ka rin magkaroon ng mild illnesses. Or kung baksak ang iyong immune system mo, severe cases at pwede nga pong makamatay. So prevention and control of dengue spread ang ating dapat gawin, no? Yung maiwasan yung pagdami ng vector, ibig sabihin yung nagdadala ng sakit. So, yung virus hindi natin makaya, pero yung lamok kaya nating supuin. Dahil alam niyo po ba, pag pumasok na sa katawan ng isang tao, itong virus, technically wala talagang gamot. It's our own immune system who will fight it off. So, kailangan lang palakasin ng immune system ng isang tao to lower the chances of ending into what you call severe dengue. Ayan. So, most people who get dengue, nasabi natin kanina, will not have any symptoms. Pero kung meron man simptomas, okay, kadalasan, of course, lagnat, sakit ng katawan, sakit ng ulo, okay, at may mga rashes. Pwedeng nagtatai din, pwedeng nagsusuka, at kung ikaw ay pinalad, no, you will get better around 1 to 2 weeks after you get the infection. But for some people, sila nga po ay nako-confine sa hospital o yung iba nga po ay na ICU. At syempre, in rare cases, it can be fatal. So, yun po yung mga symptoms ng dengue. Ayan. So, individuals who are infected for the second time, alam niyo po ba, pwedeng maulit. Hindi ibig sabihin na, ay, natamaan na ako ng dengue noon. Hindi na ako matatamaan ulit dahil nagkaroon na ako ng antibody against dengue. The sad news is, pwedeng maulit at pag naulit, you are at greater risk for severe dengue infection. Okay? So ano yung severe dengue infections? Of course, yung mga nasabi nating unang simptomas plus severe abdominal pain. So this time, mas matinding pananakit na ng tiyan dahil pwedeng ikaw ay meron ng tinatawag nating internal bleeding. Okay? So, or bleeding inside your digestive system. Pumuputok-putok na talaga yung ugat, ay yung mga, ugat dahil yung platelet na nasabi natin kanina na siya yung clotting factor ay bumaksak na yung kanyang amount or even yung function. And because of that, no, gastric irritant ang dugo, pwede kang sumakit ng tiyan, magsuka, magtae, and because of those internal bleeding, hirap ka ng huminga, okay? So, pale, imbis na nilalagnat, kumisan cold skin na. Ayan, dahil baksak na ang iyong blood pressure. Hindi na maganda ang iyong blood circulation. At you are very thirsty, you are very dehydrated. So, yun ang nangyayari for severe cases of dengue. So, sila po yung mga na-ICU na. Ayan. So, paano po, anong gagawin natin, no? Kailangan magpakonsulta agad. Ayan, for proper diagnosis and treatment. Nasabi natin kanina, there is no specific treatment for dengue. Okay? So the focus is to treat the symptoms lang. Kung nilalagnat, binibigyan ng pampababa ng lagnat. Kung masakit ang katawan, binibigyan ng pain reliever. Kung dehydrated, kinahydrate. Ayan. So, in severe cases, sa loob ng hospital ginagawa to. In mild to moderate cases, sa bahay lang naman. So, kailangan mo lang naman ay magpahinga, uminom ng madaming tubig o yung tinatawag nating oral rehydration solution. So, this is not just plain water. Meron siyang mga electrolytes na kailangan para po ma-replace yung ating mga losses sa katawan. And of course, paracetamol, which acts as both pain reliever and it will control the fever. Huwag na huwag po kayong mag-take ng mga pain reliever tulad ng aspirin or ibuprofen dahil it will further trigger bleeding. Okay? Lalo kang duduguin. Okay? So, nasabi natin kanina, no, sa buong mundo, problema itong sakit na ito. And sa ibang bansa, since they are not used to
this disease, usually many cases are misdiagnosed as febrile illnesses. So, nagkakaroon ng late diagnosis dahil hindi nga daw po aware pa yung mga ibang bansa dito sa sakit na ito. Ayan, so maybe global warming, maraming factor, a lot of traveling, at syempre yung lamok ay nakakabiyahe na sa ibang bansa. So yung El Nino phenomena na nag-brought ng climate change, tapos biglang high rainfall because of the humidity, lalo pa silang dumami yung kanilang mga breeding grounds. And partly, of course, of the pandemic, nagkaroon tayo ng fragile health system. Nagulo, no? Ang ating health system. Bumagsak ang immune system ng mga tao. There's a lot of political and financial instabilities. So this dengue has now become a global burden. Ayan. So, but still, even though it's a global burden, no, it's still seriously affect yung bansang pinanggalingan, mga tropical countries. Asia representing around 70% of the global disease burden, which is andun po ang Pilipinas. So, yan po ang nangyayari. The largest number of dengue cases reported sa last 2023 as of last year. Highest po yung bansang Bangladesh. Pumapangalawa po ang Malaysia, pumapangatlo ang Thailand, pang-apat po ang Vietnam. So at least this time we are not in the top 3. Okay? But still, no, mataas pa rin po ang burden of dengue cases dito sa ating bansa. So nasabi natin kanina, no, transmission is through the bite of the mosquito. Ayan. So ayaw nating kumalat etong lamok na ito. So, yung taong nakagat ng lamok ay pwedeng nandun yung virus sa katawan niya for around 1 to 2 weeks. Magre-replicate yan. At of course, pag kinagat yung tao ulit ng lamok, ililipat niya sa kabilang tao. So that's the way po na dadami. Ngayon, alam niyo po pa kung gaano katagal ang buhay ng isang lamok. Females can live daw for around 5 months or longer. So isang lamok ay pwedeng maghasik ng lagim for around 5 months. Okay? But averagely around 6 weeks. So 1 month. Male mosquitoes naman around 1 week. Okay? And the bad thing is, yung daw lalaking lamok, they feed primarily on plants. Okay? Ayaw nila ng blood meals. Yung pong babaeng lamok, siya po yung mahilig sa dugo. Okay? So, you cannot differentiate a male from a female, but at least this is a nice to know with the lamok. So, maganda sana na talagang ma-eradicate itong mga breeding grounds nila. Ayan. Para hindi na po magkaroon ng human to human, ng human to mosquito transmission and then mosquito to human. Ayan. So, pag ang isang buntis, baka ikaw ay nag-worry, baka mahawaan ko yung baby sa loob ng tiyan ko. Okay, so the primary mode of transmission of dengue virus between humans daw is there's still the possibility, but yung vertical transmission, ibig sabihin from mommy to baby is very low. Pero ang nagiging problema dito is yung mommy pwede nga siyang mag-bleed, masalinan ng dugo, and because of the stress, pwedeng si baby ay mag-suffer din, at magkaroon ng premature delivery. Pero yung si baby magka-dengue ay hindi naman. Okay? So, prevention and control, yun pa din daw po ang ating dapat gawin. So, ano ang dapat nating gawin? Okay? So, yung alamin natin yung tinatawag na 5S kontra dengue. Okay? So, ano po yung mga yun? Number 1 is search and destroy. Hanapin ang kanilang pinamumugaran. Linising mabuti ang mga lalagyan ng tubig at itaog pag hindi na sila ginagamit para hindi sila doon mangitlog. Okay?
Yung mga bubong at alulod ng ating bahay na kung saan doon ay medyo nag-iipon din ng tubig ulan, ugaliing linisin. Yung ating mga flower vase na baka nandyan pa yung bulaklak ng Mother's Day, June na, no? So isang buwan na nandun yung tubig, naku baka mamaya marami ng kitikiti. So palitan na yan. Okay? Kung wala ka naman nalagyan na bulaklak, edi huwag mo munang lagyan ng tubig. Tanggalin ang mga lalagyang maaaring mangolekta ng tubig at pamugaran ng lamok tulad ng gulong, lata, bote at iba pa. So, kailangan maglinis din tayo ng ating garage. Okay? Takpan ng mga lalagyan at tangke ng tubig na ginagamit sa pang-araw-araw na, kunyari, nagdidilig ka, nag-iipon ka ng tubig ulan para makapagtipid, 'di ba? So, takpan 'yon para hindi pamugaran. At ugaliin ang sama-samang paglinis ng kapaligiran sa ating barangay linggo-linggo para mawala ang mga lamok. Ayun. So tumulong po tayo sa ating community, no, sa paglilinis ng ating paligid. So yun po yung una, search and destroy. So search the breeding grounds and destroy if ever may mga pinamumugaran na. Number 2 na S is self-protection measures. So, how are we to protect ourselves? Okay, magsuot ng pantalon at damit na may mahabang manggas. Dahil nga po yung skin, pag nakita mo yan ng lamok, okay, ayan, kakagatin ka na nila. Better yet, magpahid tayo ng mga insect repellent na safe sa ating balat, lalo na sa balat na nila baby. Okay? Pwede din po tayo maglagay ng screen sa mga pintuan at bintana upang hindi makapasok ang mga lamok. Actually, may mga available po na parang screen na meron parang insecticide or something na chemical para po hindi talaga lapitan ng lamok. But baka mamaya mag-cause naman ng mga asthma or allergies. At least yung screen itself is an insect repellent. Okay? Huwag lang mabutasan. Ayan. So, it serves as a barrier. At gumamit po tayo ng kulambo. Ayan. May mga gumagamit pa ba ng kulambo sa panahon ngayon? O ano na lang, yung parang pampatulog. Okay? So, kumisan kasi napakainit din, no? Pero, yeah, I grew up po. Ako mismo ay lumaki na pag natutulog ng bata ako ay we use mosquito net dahil po bukas yung bintana ng bahay namin dahil wala naman aircon nung panahon. Maganda ang ventilation. So, just to prevent being bitten by mosquito, meron naman kaming kulambo. Ayan. Number 3 na S po ay seek early consultation. Kung may lagnat ng at least 2 days, magpa-check up na sa pinakamalapit na health facility. Number 4 na S, support fogging only during outbreaks. Why only during outbreaks? Kasi fogging is also air pollution. So, during outbreaks, doon sa mga lugar, ayan, pwedeng mag-fogging para po maiwasan din itong pagdami ng lamok. And number 5 na S po is sustain hydration. So, uminom ng sapat na inuming tubig para maiwasan ng dehydration na dulot ng lagnat o pagsusuka o iba pang sintomas na dulot po ng sakit na dengue. Yun. So, yun po ang ating topic sa araw na to tungkol sa Blood Donors Awareness Month, a recognition to our blood donors. Dahil nga po sa mga sakit na tulad po ng dengue, na kung saan ito po ang mga isa sa mga taong nangailangan ng blood donation in severe cases of dengue. Ayan. So, nawa po sa sandaling panahon ay may naibigay po tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol sa ating paksa sa araw na to. Aking pong dalangin ay mamuhay tayo ng malusog sa katawan at kaisipan. Abangan niyo po ako muli sa susunod na Sabado para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan.